yung mga gawang mabubuti, yun lamang ang kanilang naunawaan. Yung mga gawang mabuti ng mga tao, hanggang dun lang po sila. Hindi sila umabot sa pagkaunawa na ang paggawa ng mabuti ay ang pagbautismo ng tamang bautismo. Kung susuriin po natin ang buong Biblia, mga kababayan, yan po ang tunay na kahulugan ng paggawa ng mabuti. Yan po ang tamang pagkilala sa tunay na Diyos. Ituloy po natin ang video nang sa ganun ay maunawaan po natin mabuti, mga kababayan. Pag yung mabuti itinakwil mo nang gawin, ayaw mo na, kahit sabihin mong kumikilala ka sa Diyos at meron kang Diyos sa buhay, sinungaling ka. Narinig po natin na sinabi niya, mga kaibigan, na kapag ang paggawa ng mabuti ay itinakwil mo na, ayaw mo na, ang sabi niya ay sinungaling ka. Subalit, mga kababayan, ako naman po ay naunawaan ko na siya mismo ay itinakwil niya ang paggawa ng mabuti, sapagkat ang binabanggit na mabuti sa Biblia, mga kababayan, ay pagbautismo ng tamang bautismo. Ang bautismo na tamang bautismo, mga kababayan, ay hindi lubog sa tubig na bautismo. Ang tamang bautismo, mga kababayan, ay ibubuhos na tubig sa binabautismuhan na may kasamang tamang salita. Yan po ang tamang bautismo, mga kababayan. Kaya kung ikaw man ay nabautismuhan ng lubog sa tubig na bautismo, kaibigan, inaanyayahan kita na magsuri ka pa, sapagkat ang bautismong lubog sa tubig ay tungo sa ikalawang kamatayan, mga kababayan at mga kaibigan. Ngayon, ang naririnig po natin sa mga mangangaral na sinasabi po nila na kapag ayaw mo na ang paggawa ng mabuti, tandaan po natin, may mga mabubuting gawa ang tao. Subalit, ang kahulugan ng paggawa ng mabuti at paggawa ng masama sa Biblia ay tungkol po ito sa tamang bautismo. Yan po ang paggawa ng mabuti. Maling bautismo, yan po ang paggawa ng masama o maling gawa. Narinig po natin na sinabi niya, kapag